As morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn, I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your light leads me from above. Isang bago at punong-puno ng pag-asang umaga, kaibigan. Let's always be reminded that because of the Lord's great love, we are not consumed. For His compassions never fail. They are new every morning. Ako ang iyong kaibigan, Nar Caranza, at ikaw ay nakikinig dito sa ating himpilan, AWR 89.1 FM. At ito ang Rise and Reflect. Dito ay pinasisimulan natin ang bawat araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa ating Panginoong Diyos, pagbabasa ng Kanyang salita, at sa pananalangin. Tayo ay nagpapatuloy sa pagsubaybay dito sa ating pinasimulang aklat sa Genesis, at tayo ngayon ay nasa kapitulo o kabanatang 26, talatang 6 hanggang 35. Mula sa ang Bible Pinoy version, sundan niyo po ang aking babasahin. So nagstay nga si Isaac sa Gerar. Napakaganda ni Rebecca. Kaya pag tinatanong ng mga taga roon kung kaano-ano niya ito, ang sinasagot niya, kapatid ko siya. Takot siyang sabihin na asawa niya si Rebecca kasi baka daw patayin siya ng mga tao para makuha si Rebecca. Minsan, nung matagal-tagal na silang nakatira doon, napatingin si King Abimelech sa labas ng bintana niya at nakita niyang yakap-yakap ni Isaac si Rebecca. Kaya pinatawag ni Abimelech si Isaac at sabi niya, "So, asawa mo pala siya. Bakit mo sinabing kapatid mo siya?" Sabi ni Isaac, "Iniisip ko kasi baka may pumatay sa akin pag sinabi kong asawa ko siya." Sabi ni Abimelech, "Bakit mo ito ginawa sa amin? Kung ginalaw pala siya ng isang taga rito, edi nagkasala pa kami dahil sa kagagawan mo?" Subinarni nga ni Abimelech ang lahat ng mga tao, papatayin ang sino mang manakit sa mag-asawang ito. Habang nakatira si Isaac sa lugar na yon, nagtanim siya. Nung taon ding yon, nakapag-harvest ng 100 times ng tinanim niya, kasi blessed siya ni Lord. Yumaman pa siya at nagkaroon ng maraming ari-arian hanggang maging sobrang yaman na niya. Ang dami-dami na niyang mga tupa, kambing, mga baka at mga alipin, kaya nainggit sa kanya yung mga Philistines. Kaya naman tinabunan nila ng lupa yung mga balon na hinukay ng mga alipin ng tatay niyang si Abraham nung nabubuhay pa ito. Tapos sinabi ni Abimelech kay Isaac, "Umalis ka na dito. Masyado ka nang powerful kisa sa amin." Umalis nga si Isaac at tumira sa Gerar Valley at doon na muna siya nagstay.
Pinahukay ulit ni Isaac yung mga balong hinukay nung time ni Abraham na tinabunan ng mga Philistines pagkamatay nito. Kung anong pinangalan ng tatay niya sa mga balon, yun na din ang tinawag niya doon. Isang araw, naghukay ang mga tauhan ni Isaac ng isang balon sa valley at na-discover nila na malakas ang tubig doon. Nakipag-away ang mga shepherd na taga-Gerar sa mga shepherd ni Isaac. Sabi nila, amin ang tubig niyan. So tinawag ni Isaac na balon ng pag-aaway ang balong yon, kasi inaway sila doon ng mga taga-roon. Humukay ulit ang mga tauhan ni Isaac ng isa pang balon at pinag-awayan na naman nila yon, kaya tinawag niya yung balon ng alitan. Lumipat ulit si Isaac at nakahukay ng isa pang balon. Hindi pinag-awayan ang balong yon, kaya tinawag yon na balon ng kalayaan. Kasi sabi niya, ngayon, malayo na tayong pinapatira ni Lord sa lupaing ito at yayaman tayo dito. Umalis si Isaac doon at nagpunta sa Beersheba. Nung gabing yon, nagpakita si Lord sa kanya at sinabi, ako ang Diyos ng tatay mong si Abraham. Huwag kang matakot, kasi kasama mo ako. Ibibless kita at pararamihin ko ang magiging lahi mo kasi pangako ko yon sa servant kong si Abraham. Gumawa si Isaac ng altar doon at nag-worship siya kay Lord. Nagkampo siya sa lugar na yon at naghukay ulit ang mga tauhan niya ng balon. Kahangahangang biyaya. Bagamat madalas nating sinasambit ang kahangahangang biyaya ng Diyos, sa kaibuturan ng ating puso ay maaaring madama natin na mas mabuti kung kahit papaano siguro ay maging qualified tayo para dito. Siguro ay mas gagaan ang ating pakiramdam kung kahit papaano ay may gagawin tayo o may nagawa tayo para makuha ang pabor ng ating Panginoon. Ngunit paulit-ulit kaibigan na itinuturo sa atin ng banal na kasulatan that God's commitment to save and redeem His people is not based on anything we have done but on His grace alone. Hindi sa pamamagitan ng kahit na anong nagawa natin. Sa Genesis chapter 26, kumilos si Isaac sa takot kahit na ipinangako ng Diyos na sasamahan siya at poprotektahan siya. Inulit niya ang ginawa ng kanyang ama. Kagaya ng kanyang ama, si Isaac ay natakot na siya ay pagmalupitan dahil sa kanyang asawa na si Rebecca. Kaya pinalabas niya na si Rebecca ay kanyang kapatid na babae sangayon sa talatang 7 na ating binasa. Ngunit gaya ng sinasabi nila, truth is the daughter of time and in time it will come out. Hindi rin nila naitago ang katotohanan. Nakita ni Abimelech na niyayakap ni Isaac si Rebecca sa paraang malinaw na nagpapakitang hindi sila magkapatid. At nang malaman ito ni Abimelech, ay naglabas siya ng utos upang matiyak na ligtas sina Isaac at Rebecca. Na alaala marahil ni Abimelech ang naging karanasan niya kay Sarah at kay Abraham. Sa lahat ng ito, nang nagawa ni Isaac, kasama niya ang Diyos. Pinoprotektahan siya at biniyayaan siya ng masaganang pananim. 10 times ang sabi ng Bible, ng talata na ating binasa. Ang kanyang kayamanan ay nagdulot ng pagkainggit sa mga nakapaligid sa kanya at siya ay itinaboy sa ibang lugar ng lupain. Kasunod nito, nagkaroon ng sunod-sunod na pakikipag-away o pakikipag-alitan ang mga servant ni Isaac tungkol sa kanilang karapatan sa tubig. Gayunpaman, kaibigan, sa lahat ng ito, pinorotektahan at pinaglaanan siya ng Diyos at sa huli, ang mga kapangyarihang pampulitika ng rehiyon ay nakipagkasundo sa kanya. Malinaw na nakita ng mga haring hintil na ito ang kamay ng Panginoon kay Isaac, kaya't nakipagkasundo sila sa kanya. Ganito ang paglalarawan kay Isaac ng isang komentarista. Sangayon sa isang komentarista, si Isaac ay mahiyain, natatakot para sa kanyang sarili, at handa siyang magsinungaling at ilagay sa panganib ang kanyang asawa para iligtas ang kanyang sarili. Gayunpaman, kaibigan, sa kabila ng kanyang kapintasang ito, ng kanyang kahinaan,
naging tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako na sa pamamagitan ni Abraham ay pagpapalain ng kanyang lahi ang sanlibutan. Kaibigan, katulad ng mag-amang sina Abraham at Isaac, tayo ay mahihina at paulit-ulit na nagkakasala, nawawala ng pananampalataya at pagtitiwala sa ating Panginoong Diyos. Ngunit ang Diyos ay mahabagin, ang kanyang awa ay hindi natatapos. Mabiyaya at habang mayroon siyang nakikitang kahit na maliit na puwang ng pag-asa sa atin upang muling magtiwala sa Kanya, hindi niya tayo iiwanan o tatalikuran. Sinabi ni Apostol Pablo sa 2 Korinto, Kabanatang 4, Talatang 7, "Ngunit taglay namin ang kayamanang ito sa mga sisidlang lupa upang ipakita na ang nag-uumapaw na kapangyarihan ay mula sa Diyos at hindi mula sa amin, sa ating mga kahinaan. Ang biyaya at awa ng Diyos ay sapat upang tayo ay bigyan ng kalakasan." Kaibigan, kung titingnan ng isang manunulat ang iyong buhay, paano kaya niya isusulat ang iyong kasaysayan? Sa kabila ng iyong mga kahinaan, paano mo naranasan ang biyaya ng Diyos sa iyong buhay? Para sa iyong comment and reflection, maaari kang magpadala ng komento sa atin pong comment section sa YouTube at saka Facebook. At sa atin po namang mga nakikinig sa radyo, maaari po kayong mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777 at sa 0918-9447-891. 0918-9447-891. At sa pagkakataong ito, nais kong ihandog sa iyo ang isang makalangit na awiting may pamagat, "Kung di sa biyaya mo," na inawit ni Aris and Rodaline Andaya. Pakinggan natin ang napakagandang awiting ito. Panaho'y nagdaraan, umiikot ang buhay, sinikap na sundin ko ang Diyos, ngunit lahat ng iyo'y kulang, walang magagawa upang ang langit ay makamtan. Mga pagsisikap ko, lahat walang kabuluhan. Kung di sa biyaya mo, ako ngayon'y naglalakbay sa landas na walang pagtutunguhan at walang kaligtasan. Ako'y mabibigo sa bawat laban ko, at kailanman ay di mananalo kung di sa biyaya mo. Ako'y nagpupuri ng buong puso ko. Inahalay ko sa iyo, Jesus, na sa akin ay tumanggi.
Maraming salamat Aris and Rodalyn sa napakagandang mensahe ng awit na inyong inihandog sa atin pong mga kaibigang nakikinig at sa ating Panginoon. Ngayon ay dadako tayo sa ating pananalangin at nandyan po ang inyong mga kahilingan. Hindi ko na po babanggitin ang mga taong nagpadala ng kanilang mga kahilingan sa panalangin. Tayo po ay dadako sa ating panalangin. Panginoon naming Diyos, Ikaw ay isang maawaing Diyos. Kapag nakikita mo ang aming mga kapintasan, kahirapan at kalungkutan, tinitingnan mo ito ng may kahabagan at biyaya. Kaya nga po pinupuri ka namin, Panginoon, at pinasasalamatan at hindi magsasawang banggitin. Sa araw ng kabagabagan ay iingatan niya akong ligtas sa kanyang tahanan. Itataas niya ako sa isang bato, katulad ni Haring David sa mga awit kabanatang 27, talatang 5. Patuloy niyo po kaming kahabagan dakilang Diyos at alalayan sa aming mga kahinaan. Ngayon po, dakilang Ama, akin pong itinataas ang aming mga kaibigang nakikinig sa palatuntunan ito. Naglagay po sila ng mga kahilingan sa panalangin. Panginoon, sa iyong panahon at para po sa kabutihan ng aming mga tagapakinig, ay ipagkakaloob niyo ang sagot sa kanilang mga panalangin. Amang Banal, Ikaw po ang nakaaalam ng pinakamabuti sa amin, at ang inyong panukala para sa amin ay kami po ay mag-prosper. Kaya't isinasubmit po namin sa inyo ang aming mga sarili upang mangyari ang inyong kalooban sa bawat isa sa amin. Alalahanin po ang aming mga kaibigan sa amin pong paghayo sa mga gawain sa buong maghapong ito. Ilayo po kami sa anumang aksidente at ibalik kami sa aming mga tahanan na masaya at may malakas na pangangatawan. Pagpalain niyo po ang aming mga anak na magsisipag-aral, pagkaloob ang karunungan sa kanila na nagbubuhat sa inyo. Maraming salamat, Panginoon, na tutustusan niyo ang kanila pong pangangailangan sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po muli sa inyong pagsubaybay dito sa ating palatuntunan na Rise and Reflect at para po sa inyong patuloy na pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos sa inyong mga tahanan. Amin pong iniaalok sa inyo ang napakagandang Bible Study Guide na ito. May pamagat na Explore. Ito ay pwede po sa Tagalog or sa English. Sabihin nyo lang po kung ang nais nyo ay Tagalog o English. Ilagay nyo po ang inyong kompletong pangalan at address at contact number sapagkat nakapagpapabilis po ito ng delivery kapag mayroong contact numbers. Ano po? Ang atin pong mga numero kung saan pwede nyo pong ipadala ang inyong mga kompletong pangalan at address ay 0917-1742-777. 0917-1742-777 at sa 0918-9447-891. 0918-9447-891. At nais ko pong ipabatid sa inyo na kayo po ay personal na ipinapanalangin ng atin pong mga missionary na nakasubaybay po sa inyong mga pagko-comment at sa inyong mga kahilingan sa panalangin. At ang mga numero pong ito ay pwede rin nyo pong gamitin para po sa inyong mga karagdagang katanungan o anuman po ang inyong nais na maiparating sa atin pong tanggapan, sa ating himpilan. Kaibigan, sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. Ito ang iyong kaibigan, Nar Caranza, nagsasabing kung ang salita ng Diyos ang iyong gabay, landas mo ay hindi masisinsay. Huwag niyo pong ililipat ang inyong mga radyo sapagkat susunod pa ang mga makalangit na awitin at ang salita ng buhay. Pagpalain ka ng ating Panginoong Diyos. As morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments of faith
is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you, guided by grace, strengthened by love. Your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you, guided by grace, strengthened by love. Your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you, guided by grace, strengthened by love. Your light leads me from above. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed